Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa aking bagong segment, ang Take Ko ni Attorney Ricky Tumutorgo. Mga kabunyog, mga kababayan, ito pong bagong segment na ito, dahil marami po sa aking madalas nagme-message, araw-araw halos yan. Anong take mo dito, Attorney? Sa maraming mga issues na naglalabasan, sa maraming mga kaganapan, ang tanong sa atin ng ating mga viewers, followers, subscribers, anong take ko? Kaya ito na yon, gumawa na lang ako ng regular na segment para isahan ang pagtalakay natin. Kaya kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel na Attorney Ricky Tumutorgo, subscribe na po kayo. Kung hindi pa po kayo nakafollow sa Attorney Ricky Tumutorgo Facebook page, follow na po kayo. At lagi niya na po ninyong aabangan, araw-araw po ito, ang take ko ni Attorney Ricky Tumutorgo. O mga kabunyog, umalma. Umalma si Mike Defensor. Ha? Sa posibleng mga kasong kakaharapin niya. Ang totoo, ang sisihin niya dyan, si Marcoleta. Ha? Si Marcoleta, pinaligtas ng COMELEC. Ay siya, hindi. Ha? Oh. Ang rekomendasyon ng COMELEC yung political affairs and political finance and affairs department, ang sabi ng nasabing tanggapan o opisina sa loob ng COMELEC, si Marcoleta hindi pwedeng kasuhan ng kasong kriminal ng election offense kasi wala na yon, decriminalize na niya. Pero yung mga donors, pinangalanan yung tatlong donors. Si Mike Defensor, yung isang apelyido ay Espirito at yung isang apelyido ay Viray. Yung tatlo na yan, ang diniklara ni Marcoleta na mga campaign donors niya. Yan yung mga donors niya. Tumanggap siya ng mga donations, parang 75 million yata yon, galing sa tatlo na yan. Si Mike Defensor yata, 30 million. 30 million. Kaya lang, ang sabi ng COMELEC, si Marcoleta hindi pwedeng kasuhang kriminal kasi wala na, decriminalize na. Pero yung mga donors mismo, obligado pa rin daw ang mga donors na mag-declare ng kanilang mga donations. Kaya, pag hindi mo dineclare yon, liable ka criminally. Yun ang malala doon. Kasi si Marcoleta hindi na pwedeng kasong kriminal. Pero yung mga donors pwedeng kasong kriminal. Kaya umalma si Defensor, sabi niya, bakit naman ganon? Ang matindi yung analogy ni Mike Defensor. Para daw yung akyat bahay daw, hindi kakasuhan. Pero yung nag-assist sa pag-akyat dun sa bahay, sa akyat bahay, pwedeng kasuhan ng kasong kriminal. Kaya sabi ni Mike Defensor, hindi naman yata tama yung batas na yan. Ang sisihin niya dyan si Marcoleta. Ang sisihin niya dyan si Marcoleta. Kung ano man siya, kung mapasubo man siya dyan, sa kaso na yan. Kasi parang ang nangyari, dahil nga ayon kay Senador Ping Lacson, mayroong isang makapangyarihang interest group na nag-pressure sa COMELEC, pinalibre si Marcoleta, posibleng pinalibre si Marcoleta. Pero siyempre, hindi naman pwedeng walang makakasuhan. Kailangan hindi pahupain ang galit ng tao kasi siyempre galit ang tao Galit ang tao. Kaya parang mayroong konsuelo, mayroong kakasuhan. Sila Mike Defensor. Based sa desisyon ng COMELEC. Pero si Marcoleta palilibrehin sa kasong kriminal. Ganun yung ginawa ng COMELEC. Kaya lang si Mike Defensor siyempre umaalma. Bahala siya sa problema niya. Best friend niya naman si Marcoleta. Bahala silang mag-ayos ng problema niya. Kaya lang, kumbaga si Mike Defensor na bakit nagkaganon? Parang donor siya tapos siya pa yung nakasuhan. Pero yung tumanggap ng donations niya, walang kasong kriminal.
Kaya umaalma ngayon si Mike Defensor. Ha? Eh, ah, actually, ah, ano yan, kumprontahin niya si Marcoleta. O, bahala si Marcoleta mag-ano sa kanya kung bakit nagkaganyan. Problema nila yan. Hmm? Pero si Marcoleta kasi, tulad ng sinabi ni Senador Ping Lacson, ah, malamang si Marcoleta, sabi nga ni Ping Lacson, ah, may ano ito, napapaboran ng COMELEC dahil napipressure nga ang COMELEC na itong ma-impluwensyang grupoan niyang ito. Hmm. Kaya, ah, kaya lang siyempre kung wala namang makakasuhan, magagalit ang taong bayan. Kaya medyo parang ano 'to, pinalibre si Marcoleta, sila Defensor ang sacrificial lambs. Kaya umaalma si Defensor. Bakit? Paano nangyari 'yan? Paano nangyari 'yan? Anyway, problema niyo 'yan, ayusin niyo. Ha? Itong pero malinaw naman dito, sabi nga ni Congresswoman Leila de Lima, hindi pa rin yan libre si Marcoleta. Kahit sabihin ng COMELEC na wala daw kasong kriminal doon sa election offense kasi decriminalized na. Pero ano pa rin, pwede pa rin siyang kasuhan ng perjury kasi nagsinungaling siya. Pwede pa rin siyang kasuhan ng graft kasi tumanggap siya ng gift or indirect bribery. Kaya ano ito mga kabunyog, hindi pa rin ganap na libre o nakakalusot diyan si Marcoleta. Kaya lang ang mahirap lang kasi pagdating sa COMELEC, si Mike Defensor kakasuhan. Yun ang resolution ng Political Finance and Affairs Division or Department ng COMELEC, kasuhan sila Mike Defensor. Ganun talaga yung rekomendasyon. At inadapt naman yan ng COMELEC and Bank. Oh, inadapt. Kaya kakasuhan siya. Kasong kriminal yan eh. Election offense yan. Election offense. Kaya ano ito ngayon si Mike Defensor? Malaki ang problema niya dyan. Kaya lang siya, umaalma kasi bakit siya? Bakit si Marcoleta libre? Itanong mo yan kay Garcia, at itanong mo din yan kay Marcoleta. Bakit kamo nagkaganon? Itanong mo sa kanila, bakit parang ginawa kang sacrificial lamb? Anyway, abangan natin mga kabunyo kung anong mangyayari dyan sa ano na yan. Ito, mayroon na namang kulo, mayroon na namang nilalabas na issue. Mayroon na namang kwento itong si pinapaputok na issue itong si Leandro Libeste. Ang sabi ni Leandro Libeste, mayroon daw 2 million pesos na Easter bonus para sa bawat kongresista ng Kamara. Wow. Galing yan kay Leandro Libeste. Kasi Holy Week break. Ang alam natin mula March 21, break na ang Kamara. So dahil Holy Week break yan, mayroon daw pabaon para sa Holy Week itong mga kongresista. Kasi babalik sila May 3 na yata eh. May 3. O mahabang bakasyon. So mayroon silang pabaon. Mayroong bonus 2 million. O yan, galing yan kay Libeste, yung na yan, binunyag yan ni Libeste. Kaya lang, wala rin naman siyang pinapakitang katibayan. Wala rin namang pinapakitang proof. Ginawa niya na rin yan noong Pasko, sabi niya, ang bawat kongresista nakatanggap ng Christmas bonus. Ngayon naman, ang issue niya naman, Easter bonus, pang Simana Santang bonus ng mga kongresista. Posible kayang totoo yan? Posibleng totoo yan. Kaya lang, ang problema naman kasi dito kay Leandro Libeste, magpapasabog ng kung ano-ano, tapos tatakas. Hindi niya naman papanagutan. Parang gusto mong magpasabog ng isang bagay, natatakot kang panindigan yung mga pinasabog mo. Katulad nun, ang dami niyang mga Cabral files, kung ano-ano, tapos nung mainit na, anong nangyari sa kanya? Nagbiyahe sa abroad. Mahabang bakasyon siya. Hanggang na yan July ang bakasyon ni Libeste. Parang ang nangyari,
hindi niya kayang panagutan kasi kinasuhan din siya. Marami rin siyang mga gawa kasing labag sa batas eh. Marami rin siyang mga labag sa batas na ginagawa. Kaya kinasuhan siya ng Department of Energy. Yung mga negosyo niya sa solar. Delikado. Pipilayan ang negosyo niya dahil marami rin siyang mga paglabag eh. O ngayon, mukhang ang nangyari diyan, baka nakiusap yung kanyang nanay na si Loren Ligarda na palibrehin naman na ang kanyang anak. Palit niyan, mananahimik na siya. So para talagang manahimik siya, yun, nagbiyahe sa abroad, matagal, hanggang July yata ang biyahe niyan. Hanggang July yata ang biyahe niyan. Kaya lang kahit nasa abroad, pumipitik pa rin. Kaya lang pumipitik siya pero hindi mo nga napanindigan yung mga una mong mga sinabi tapos ngayon mayroon ka namang pasabog. Sino pa namang maniniwala sa iyo? 'Di ba? Sinong maniniwala? Pero sa totoo lang, malaki ang posibilidad, totoo 'yan. Kasi ang mga kongresista, narinig ko na rin yung mga ganyan-ganyang kwento na ang mga kongresista pag yung undas, mayroong pabaon. Mayroon na namang baon 'yan, pabaon. Pag Christmas, mayroon na naman. Tapos ngayon mahaba-habang break na naman. March 21 to May 3, mayroon na namang pabaon 'yan. Naano ko na rin 'yan, naririnig ko na rin 'yang ganyang sistema o kalakaran. Kaya lang walang niyan nagpapatunay niyan eh. Siyempre, alangan naman yung mga kongresista na nakatanggap yan, umamin. Ito sanang si Leandro Libeste, inaano niya sana, ini-expose niya. Ang problema, hindi niya naman tinutuloy. Mag-i-expose siya, magsasalita siya. Kaya lang kapag kinukumpronta na siya, tumatakas. Di sino namang maniniwala diyan sa'yo kung ganyan ka? Katulad nga nung mga Cabral files, ang dami niyang pasapog, ang dami niyang sinapi. Tapos nung isa-isa na ring inuungkat ang mga paglabag niya rin sa batas doon sa kanyang mga negosyo sa solar. Natakot na rin. Nagbiyahe na sa ibang bansa. So wala kang kumbaga yung respeto sa iyo na ng taong bayan nawala eh. Kasi paano ka papaniwalaan? Kot ka naman pala, hindi mo naman pala kayang panindigan. Tapos ngayon, mayroon pa siya, may post pa actually itong si Leandro Libeste, sabi niya, abangan, season 2. Hindi natin alam kung ano yung season 2. Baka yan na yun. Baka yan na yun. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, yan si Leandro Libeste. Yan yung pasabog niya na naman ngayon. 2 million na bonus daw. Kaya lang pasabog na, hindi naman tuloy-tuloy at wala naman siyang pinapakitang ebidensya. Kaya saka yun na nga, wala nang kredibilidad eh. Nung dati matapang. Tapos nung bandang huli umalis. Umalis, nagbiyahe sa ilang bansa ba ang babiyahin? 26 yatang bansa yung babiyahihan niyan. Tapos ilang buwan. Ilang buwan. Kaya wala na halos nawala yung kredibilidad ni Leandro Libeste. Matapang kasi sa simula, pero nung linalabas na yung mga baho niya rin, kinasuhan na rin siya, nakiusap na yata yung ina niyan, si Loren Ligarda. Huwag niyo naman ganyan yung anak ko, ako nang bahala. Papabiyahihin ko na muna sa ibang bansa, mananahimik na yan. Ay ngayon, nandun sa ibang bansa, pumipitik, katulad niyang mga ganyan na sinasabi. Ang problema, hindi niya naman mapanindigan. Gusto lang makakuha pa ng atensyon. Kaya lang wala na. Kasi nasira na eh. Hindi niya naman kayang panindigan yung mga sinasabi niya eh. Kumbaga maglalabas ng kung ano-ano, hindi naman tuloy-tuloy. Hindi consistent. Kaya walang kredibilidad. Yan yung problema diyan kay Leandro Libeste. Mga kabunyog, itong si dating COMELEC Commissioner Binguanzon ay 'di ba nagdeklara na siyang tatakbo siyang senador sa 2028 sa line-up ni Sara ha. Tatakbo daw siyang senador eh. Babawiin niya raw yung Senate seat ng Cebu kasi matagal na daw na walang Senate seat ang Cebu. Inanunsyo niya yan doon sa pagtitipon ng Cebu Alliance for Duterte.
Yung mga pro Duterte na grupo sa Cebu nagtipon-tipon, isa sa mga inimbitahan doon si Guanzon. At sa pagtitipon na yon, inanunsyo niya na tatakbo talaga siya. Pag pinili daw siya sa line-up ni Sara, tatakbo siya. Kailangan daw mabalik na ang ano. Sa nakaraan daw kasing 35 years yata yun. Sa nakaraan daw na 35 years, wala daw senador ang Cebu. Pero actually, marami nang bumira sa kanya dyan. Hindi totoo na walang senador ang Cebu sa nakaraang 35 years. Kasi sila Serge Osmeña naging senador, hindi naman sa nakaraang 35 years, within sa 35 years yun eh. Ano na yan? Ha? Hindi pa lang natatagalan yan si Serge Osmeña, Cebuano yun. O bakit naman sinasabi ni Guanzon na walang Cebuano na naging senador in the last 35 years. Kaya siya na daw ang magre-reclaim ng seat na yan. Mali-mali pa yung data ni datos ni or impormasyon ni Guanzon para lang i-build up yung kandidatura niya, mali-mali pa. Ha? Kinull out na yung ano niya diyan. Nag-ano ka? Mali-mali ang sinasabi mo, magkakandidato kang senador para lang iangat yung kandidatura mo, sasabihin mo mag-aapila ka sa mga Cebuano. Ibuto nyo ako dahil kailangan magkaroon ng Cebuanong senador. Sa last na 35 years, wala na. Mayroon. Si Serge Osmeña, nga. Cebuano yan si Serge Osmeña eh. At saka, kailan ba yan naging senador? Nitong nakaraan lang na mga taon. Itong hindi naman, yan eh, natatagalan. Kaya ito mga kabunyog, mga kaubayan, pinuna na si diyan, si Guanzon diyan. Parang gusto mong i-toss up yung ano mo, tapos yan. Imposible. Tiningnan ko, imposible na nagsenador si Serge Osmeña 1988 to 92? Hindi. 1988 to 92? Hindi siya doon. Yan? Ngayon na lang yan, mga latest na yan ng mga senador. Hindi nitong kay Duterte. Pwedeng panahon ni Pinoy. O kaya panahon ni Gloria yan, si Serge Osmeña. So, ibig sabihin, hindi 35 years. Anyway, pinagdududahan din si Guanzon ng mga DDS. May nabasa akong post. Sabi tungkol kay Guanzon, anong assurance namin, ibig sabihin sa kanila, sa mga pro-Duterte, anong assurance namin na kapag sinuportahan ka namin at nanalo ka, ay hindi mo kami ipagkakanulo at hindi mo kami iiwanan at hindi nililipat ka na naman kung kanino dyan? Yan yung tanong ng mga DDS. Kasi si Guanzon, alam naman natin, kakamping yan. Lenny yan ng 2022 elections. Lenny siya. Nagsasalita yan sa mga rally ng Lenny. Kasi may party list siya, yung P3PWD. Siya ang first nominee. Ano nga yan? Pinaburan yan ni Lenny kasi pinagsalita yan sa mga sa mga rally ni Lenny. Sa mga sorties noon ni Lenny, bago nagsasalita yung mga kandidatong senador at si Lenny mismo, si Guanzon pinagsasalita yan. Pinopromote niya yung kanyang party list, P3PWD. Nakapink yan. Ang pakilala niya na noon, Twin Ubardagulan. Kakamping siya, kalaban nila noon yung Uniteam. Tapos nanalo siya sa party list dahil sa suporta ng mga kakampings. Hindi naman siya pinaupo. Ang hindi nagpaupo sa kanya, si Topacio sa si Cardema, mga Duterte. Talagang ginawa ng lahat ni Topacio sa ni Cardema na hindi siya makaupo hanggang Supreme Court. Talagang ginawa ang lahat ni Topacio para hindi siya makaupo hanggang Korte Suprema. Nagdesisyon yung Korte Suprema, hindi siya pinaupo. Tapos galit siya, sa gobyerno ni PBBM. Pero hindi siya galit kay Topacio at sa kila Cardema kasi DDS na siya ngayon. Pero sabi niya, hindi naman daw siya DDS. Hindi daw siya DDS.
Kaya lang hindi siya DDS pero ang lahat ng mga sinasabi niya, mga post niya lahat tungkol sa Duterte. Tatanggol sa Duterte. Pero hindi daw siya DDS. Ano bang nangyari kay Tapos, o ngayon yung mga pro Duterte nalaman na nag-anunsyo na siya, ang sabi sa kanya, ano ang assurance na hindi mo kami tatraidorin? O baka naman pag nanalo ka, iiwan mo rin kami. Katulad ng ginawa ni Guanzo na iniwan yung mga kakampiks. Bagamat sinasabi niyang ano, ah, hindi hindi daw niya iniwan ang mga kakampings kasi kakamping pa rin daw siya. Ha? Yan yung inaano ano ni Guanzon. Hindi daw niya iniwan ang kakampings kasi kakamping pa din daw siya. Hindi daw siya DDS. Pero ang sabi ng mga DDS, ano ang assurance ng kampo ng Duterte na kapag sinuportahan ka, si Guanzon Anya, ay hindi mo iiwan ang Duterte? Paano kung nanalo si Leni, naglaban ang Sara, tapos Leni? O nanalo si Leni, o iiwan niya na naman ang Duterte, lilipat na naman siya uli kay Leni. Yan ang iniisip ng mga DDS. Kumbaga wala silang lubos na tiwala kay Guanzon. O, kasi nga, nagbalimbing eh. O, mula sa kampo ng ni Leni, papunta dyan ngayon sa kampo ng Duterte. Kaya kahit sa kampo ng Duterte, hindi lubos ang tiwala sa kanya, pinagdududahan siya. Yan ang magiging problema ni Guanzon diyan. Ang inaasahan niya pa naman, ang magpapanalo sa kanya kung magsisenador siya, yung solid daw na suporta ng mga DDS. Ang problema nga, hindi nga solid, may nagdududa sa kanya. Okay? O yan, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyo.